Ipagnilaya natin ngayong linggo ang ating tawag na maging mga propeta na nakatuon at sumusunod sa landas ng paanyaya ng Diyos. Ito ay naging mas komplikado sa pag-abot ng misyon ni Kristo. Napakaraming propeta na nagbibigay ng kanilang mga ideya at pag-iisip kung ano ang kaharian ng Diyos sa mundong ito. Ito ba ay ating kalooban o kalooban ng Diyos? Ang sundin ng Diyos at ang kanyang turo o ang ating pagtuturo? Anong nangyayari? Mukhang nakontrol na ng social media ang ating mga damdamin, ang ating mga emosyon at ang ating paraan ng pag-iisip. Kailangan nating magkaroon ng isang tiyak na estruktura kung paano natin inilalarawan ang Diyos sa ating pang-araw-araw na buhay at maging isang halimbawa sa lahat ng tao. Ang huling mensahe mula kay Kristo bago siya umalis sa lupa ay, "Humayo kayo at ipangaral ang kaharian ng langit hanggang sa dulo ng mundo, hilaga, timog, silangan at kanluran." Ang unang pagbasa ay nagpapahayag kung paano lumihis ang mga tao sa landas ng Diyos na naging sanhi ng pagkalito ng marami sa maling aral na ito at sa hindi pagsunod sa daan ng Diyos. Maraming beses na nakikita natin ang mga taong ganito. Nalilito at sinusubok ang simpleng pananampalataya na mayroon at pinanghahawakan ang mga ordinaryong tao na nagpapalito sa kanila at nawala ang kanilang pananampalataya sa lahat ng bagay at sa lahat ng tao. Kailangan nating magtiwala sa Diyos, maniwala sa inspirasyon ng Diyos. Hayaang pangunahan tayo ng Diyos. Gagawin ng isang tunay na propeta ang nais ng Diyos na gawin ng kanyang mga anak. Dapat tayong magkaroon ng bukas na isipan. Hayaan nating kumilos ang Diyos sa atin sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Ang totoo at pinakamahusay na mga halimbawa ay ang mga apostol na sumunod kay Kristo. Si San Pablo ay isang tunay na halimbawa ng tungkuling ito bilang propeta. Tayo ay tinawag na maging tulad ng mga apostol ni Kristo. Ayon kay San Pablo, "Nilaban ko ang mabuting laban, tapos ko na ang laban. Pinatilihan ko ang pananampalataya." Kaya mga mahal kong mga kapatid, tinawag tayong tularan si San Pablo na magkaroon ng mabuting laban, tapusin ang takbuhan at panatilihin ang ating pananampalataya na walang malasakit at masalimuot na mundong ito. Isuko natin ang ating sarili sa banal na Espiritu upang akayin tayo sa tamang landas ng Diyos. Manalangin tayo. Naway sabay tayong tumahak sa kapayapaan at pagkakaisa bilang mga tunay na anak ng Diyos. Naway maging maamo at banayad tayo at maging masunurin sa tawag ng Diyos. Jesus, akayin mo kami at dalhin sa iyong tahanan sa langit. Salamat aking Diyos, aking Panginoon, sa pagiging mabait sa lahat ng tao. Salamat aking mahal na Diyos sa iyong pagmamahal. Amen.